Maring itinanggi ng US Embassy ang di umano'y detalyadong plano para patalsikin sa pwesto si Pangulong Rodrigo Duterte na isinapubliko na isang pahayagan. Ang itinuturong mastermind nito si dating US Ambassador Philip Goldberg. Samantala, nananawagan ng tatlong US Senators sa kanilang gobyerno na i-review ang pagbibigay ng ayuda sa Pilipinas sa gitna ng di umano'y mga kaso ng extrajudicial killings. Narito po ang aking report. Inilathala ng pahayagang Manila Times ang di umano'y detalyadong plano para patalsikin sa pwesto si Pangulong Rodrigo Duterte sa loob ng 1.5 taon. Ang umano'y utak nito, si dating US Ambassador to the Philippines Philip Goldberg na dating binatikos ni Pangulong Duterte dahil sa umano'y pakikialam sa eleksyon at mga issue sa bansa. Sa dokumentong nakuha raw ng Manila Times mula sa isang source, nakapaloob ang di umano'y blueprint ng ouster plot. Hindi nakasaad kung para kanino ang dokumento pero posible umanong para ito sa US State Department. Base sa dokumento, sinabi raw ni Goldberg na ang kahinaan ni Pangulong Duterte ay ang kawalan-anya ng mga totoong kaibigan sa labas ng bansa. Ang mga pananaw umano ng Pangulo, hinubog hindi ng ideolohiya o personal na ambisyon, kundi ng makalumang nasyonalismo na parating Amerika ang sinisisi sa kahirapan ng Pilipinas. Ang rekomendasyon daw ni Goldberg, i-isolate ang Pilipinas sa ibang mga bansa sa Asia, palabasing alanganing magnegosyo sa Pilipinas at palakasin ang ugnayang militar ng Amerika sa mga bansa sa ASEAN maliban sa Pilipinas. Pwede rin daw i-blackmail ang mga karatig bansa para bawasan ang pakikipagkalakala ng mga ito sa Pilipinas. Kasama rin daw sa sinasabing Goldberg Plan ang pagpapatibay sa ugnayan ng Amerika sa oposisyon, pulisya, militar at mga lider sa rehiyon na pareho raw ang saloobin laban kay Pangulong Duterte. Ang payo pa raw ni Goldberg, huwag magpakita ng suporta kay dating Pangulong Fidel Ramos at kay Vice President Leni Robredo para hindi halata ang napipinto umanong kudeta. Dati nang sinabi ni Pangulong Duterte na di umano'y may isang grupong nagbabalak na patalsikin siya sa pwesto pero nilinaw na wala raw hidwaan sa pagitan nila ni Vice President Leni Robredo. Itinanggi na rin ng partido ni Robredo ang di umano'y planong kudeta laban kay Duterte. Sa isang pahayag, itinanggi ng US Embassy ang paratang. Nire-respeto raw ng Amerika ang soberanya ng Pilipinas at paghalal nito ng mga pinuno. Nakarating na rin daw sa palasyo ang ulat na itinanggi na ng US State Department ang alegasyon. We have not received any news from the State Department apparently. As far as I know, as far as I've been informed, the State Department has denied anything of this sort and has denied participation of anything of this sort. Pero kung may nais man daw magpatalsik sa Pangulo, mahihirapan daw ito dahil malaki raw ang tiwala ng taong bayan sa Pangulo. The President continues to enjoy the trust of the people and the people on the ground apparently appreciate what he's doing. So again, let me just say that I think, according to the article, whoever attempts this will find it difficult. Ang kaalyado naman ni Pangulong Duterte na si House Speaker Pantaleon Alvarez nais paimbestigahan sa Kongreso ang umano'y ouster plot. Naniniwala rin si Alvarez na may kakayahan ang Amerika na magpabagsak ng administrasyon. Sa maraming pagkakataon ay ginawa na nila yan sa iba't ibang bansa sa mundo. Dito lang sa Pilipinas, huwag nating kalimutan yung nangyari doon sa EDSA 2. At saka malamang pati sa EDSA 1, ano? Kung yan ay totoo, yan ay malinaw na panghihimasok ng isang bansa sa isang malayang bansa. At hindi yan dapat mangyari. Sa ibang usapin, nananawagan naman ang tatlong US Senator sa US State Department na i-review ang proseso ng pagbibigay ng ayuda sa Pilipinas. Nababahala raw ang tatlong senador sa di umano'y extrajudicial killings at mga paglabag daw sa karapatang pantao ng Administrasyong Duterte. Dapat daw itong kondenahin ng gobyerno ng Amerika at tiyaking hindi nagagamit para rito ang ayuda mula sa Amerika. Sagot naman ng Malacanang. I believe that a great number of people on the ground appreciate the fact that they can go home safe, the fact that people are no longer on the streets acting with impunity. Again and again, the President says that nobody celebrates the fact that Filipinos die. No.